Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Itong mga nakaraang araw ay sinubaybayan natin ang mga balita patungkol po dito sa naganap na, di umano ay pagpapalit ng Senate President. So, inobserbahan natin ang ikakatwiran ng magkabilang panig kung ito bang nangyaring ito ay una, may legal ba o nasa legal na aspeto ng ating batas at syempre ikalawa kung kung kakagatin ng mga Pilipino itong nangyayaring masasabi nating kabulastugan sa Senado. Well, alam naman natin na itong nakaraang Miyerkules ay nagkaroon ng matapang na galaw ang minorya at sa isang hindi naman nakakagulat dahil hinulaan ko naman ito na si Senador Chis Escudero ay nag-over the bakod sa minorya kaya naging 12 o naging tabla ang bilang ngayon ng paksyon ni Senador Win Gatchalian dahil siya ang iniluklok na acting Senate President at sa paksyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, ngayon po ay pinagtatalunan sa apat na sulok ng ating bansa at maging ang mga abogado ay hati ang opinyon patungkol po dito na kung saan ay legal ba ang ginawang hakbang ni Senador Win Gatchalian at ng kanyang grupo sa pagdedeklara nila bilang acting Senate President si Senador Win Gatchalian. Well, according sa kanila o dun sa mga pumapabor sa nangyaring palitan di umano ng Senate Presidency, bagamat ito ay acting Senate President o yung tinatawag na Senate President pro tempore ay ayon sa kanila ay naaayon daw sa batas at ang pinagbasihan nito ay yung 1935 Constitution. So, maraming mga abogado, mga legal luminaries ang nagbigay ng kanilang interpretasyon dito sa nangyayari na to. Iba, pumapabor na applicable ang 1935 na Constitution at syempre doon naman sa kabila na kung saan ay hindi daw ito applicable at ang ginagamit na nating Constitution ngayon ay yung 1987 Constitution na kung saan kinakailangan ng majority of all sitting senators para makapag halal sila ng Senate Constitution. Pero siyempre, ang nangyari na to sa opinion ng marami ay isang persahang pag-take over ng Senate President dahil maraming iniiwasan di umano itong paksyon ni Senador Win Gatchalian dahil lang ilan sa kanila o hindi man halos lahat sila ay nasasangkot ngayon sa kontrobersya at ang isang tinitingnan dito kaya ginawa nila Senador Gatchalian ang kanilang ipag-take over sa Senado ay dahil para mapigilan ang paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano na maglunsad ng investigasyon o in aid of legislation, sabi nga nila, ng Blue Ribbon Committee kasi ngayon po, 2 ang Blue Ribbon Committee. Ang isa ay pinamumunuan, di umano,
ni Senador Erwin Tulfo at yung isa naman ay pinangungunahan o pinamumunuan ni Senador Pia Cayetano at ni Senador Marcoleta. So, ano ba ang palagay natin dito? Well, ako, mga amo, unang-una pagdating doon sa legalidad ng pag-okupa ni Senador Win Gatchalian at ginamit nilang dahilan ay yung mga pangyayari noong 1949 pa to. 1949. Nakalimutan ko lang kung sino yung mga senador na involved doon. Pero ang ginamit noon na sandigan ng kanilang pagpapalit kasi nagkaroon na rin ng similar situation o halos similar parehong sitwasyon noong 1949 at ngayon ay ang ginamit noong 1949 is yung 1935 Philippine Constitution at ito naman ang in-apply ni Senador Win Gatchalian. So para sa akin, ang ginagamit po natin ngayon ay itong 1987 na Constitution. So yung 1935 Philippine Constitution ay obsolete na at hindi na po natin ginagamit. Ngayon kung ang magiging basihan ng grupo ni Senador Win Gatchalian ay itong 1935 Philippine Constitution, parang nagiging law benders na sila. So binabali na nila yung batas, which is yung 1987 Constitution. Parang lumalabas, hindi lang sa pananaw ko, kundi sa pananaw din ng maraming Pilipino na self-serving itong ginawa ni Senador Win Gatchalian at hayagan na nilang dinudusta. Doon sa mga hindi nakakaintindi ng dinudusta, tuluyan na po nilang binabastos ang Senado. Yung paksyon ni Senador Win Gatchalian. Hindi naman tayo matatakot na magsalita ng ganun dahil kitang-kita naman sa kanilang mga galaw na kaya nila pinilit. Hindi na tayo magtatago sa pakunya-kunyari pa. Ito, sadya talagang ginawa nila unang-una para mapigilan itong pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee sa kanilang investigasyon sa flood control projects. Hindi ho ba? At ikalawa, para mapigilan kuno nila na maabsuelto si VP Sara. Hindi ho ba? Para isa-isahin natin yun. Unahin natin yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Alam naman po natin na halos lahat sila sa panig sa grupo ni Senador Win Gatchalian ay nasasangkot ngayon sa kontrobersya. Isa sa kanila ay nabanggit na sa Senado ng Blue Ribbon na committee ni Senador Pia Cayetano na involved o tumanggap ng pera dito sa mga flood control projects na to. Hindi ba? So, sa mata ng marami, pinipilit nilang maiwasang maimbestigahan ng maayos itong mga korupsyon na nangyayari nito. At isang nakakalungkot pa po dito, talagang hayagan na nila o garapalan na nilang ginagawang tanga ang mga Pilipino. Hindi ko lang po alam kung dahil natatakot sila na magaya kay
Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. dahil sila po ngayon ay mga nakakulong, di ho ba, sa pihitan at walang piyansa na inirekomenda para sa kanila. So, itong mga senador na to ay natatakot. Ika nga, natatakot na matulad sila sa sinasapit ngayon nung dalawang nabanggit na senador na nakakulong. Unang-una, sino kaya ang nagsaksak sa isip nila na sila ay makakaiwas sa ganong sitwasyon? Hindi nila alam ang pananahimik ngayon ng sambayan ng Pilipino ay hindi nangangahulugan na wala silang pakialam sa mga nangyayari. Alam na alam nating mga Pilipino, alam na nakararaming Pilipino na wala na silang magagawa, wala nang makukulong. Ika nga sa panig ng administrasyon, senador man, kongresista man, o kahit na sino man, wala nang makukulong. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, tanggap na ng maraming Pilipino. At sa tingin ko, handa silang tiisin. Ika nga, ito pang nalalabing 2 taon na panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ako ganun din ang aking pananaw sa mga nangyayari ngayon. Ang nakakalungkot nga lamang po dito, mga amo, hindi lang naman tayo ang nakakakita sa mga pinaggagawa ngayon ng ating mga politiko. Maging ibang bansa ay napapanood itong mga kaganapan sa Senado, sa Kongreso, napapanood po sa ibang bansa yan. At unti-unti bumababa ang ang popularidad, kung meron man, ng Pilipinas sa international stage. At maging ang ekonomiya natin ay naaapektuhan na ng todo-todo. Maging ang mga serbisyo na dapat sana ay inaasikaso ng ating gobyerno ay mukhang hindi na naaasikaso. Hindi ko ba? Dahil sa walang humpay na batuhan ng akusasyon. Maging sa panig man ni Senador Alan Peter Cayetano, may mga involved din dyan sa korupsyon. Alam nyo, ang nakikita kong senaryo ngayon, 2 grupo, hindi ko lalahatin pero iba sa kanila, nag-aakusa o nagpaparatang sa isa't isa na sila ang magnanakaw at sila ang dapat makulong. Pero ang totoo, halos lahat sila dapat maimbestigahan. Pero hindi, alam naman natin na hindi mangyayari yon dahil katulad na sinabi ko kanina, wala nang makukulong. May makulong man siguro, ito ay nasa panig na nila Senador Alan Peter Cayetano sa grupo na nila. Alam na alam nila yon dahil lang grupo ni Senador Win Gatchalian ay nakapanig sa administrasyon. Ang ibig ko sabihin sa mga tinuran ko ay hindi naman makapagsisinungaling itong mga politiko. Alam na alam naman ng mga Pilipino na pinaglululoko lamang tayo ng mga senador nito. Diba? At pinipilit nilang paniwalain ang mga Pilipino na sila ang nasa panig ng tama. Ito ang unang pambarag para sa grupo ni Senador Win Gatchalian. Sa opinion ko, hindi sila ang legal na nasa legal yung kanilang ginawa dahil ang pinagbasihan nila ay yung 1935 National Constitution, di ba, o yung tinatawag 1935 Philippine Constitution na obsolete na o hindi na
ginagamit sa panahon ngayon. Ang ginagamit po natin ngayon ay 1987 na Constitution. So, yun ang legal. Yung ginawa nilang ito ay isang malaking kagaguhan. Hindi ba? Ipinakita nilang lahat, yung 12 na nasa panig ni Senador Win Gatchalian, na sila ay mga hangal. Hindi ba? Sa sobrang kahangalan nila, kahit yung obsolete na konstitusyon ang gagamitin, wala silang pakialam. Wala na silang pakialam sa kahihiyan. Hindi ba? Ang nakakalungkot pa nito, may mga abogado pa o may mga legal luminaries pa na sumasang-ayon sa katarantaduhang ginawa nila. Napakasimple. Kung ang 1935 Constitution ang ginamit nila, bakit puro 1987 Constitution lamang ang nasusunod? So, ginagawa nilang ginawa lang nilang self-serving yung 1935 Philippine Constitution para mabigyan nila ng katwiran yung katarantaduhan na ginawa nila. May mga abogado sa panig nila at alam nila na mali ang ginawa nila. Pero itinuloy pa rin nila dahil suportado sila ng Malacanang. Hindi ho ba? Alam naman natin na nababahiran ng korupsyon ang Malacanang ngayon. Hindi ho ba? Nababahiran ng korupsyon. Hindi dahil kumakampi ako kay BP Sara, dapat din imbestigahan siya dahil hindi rin ako naniniwala na hindi rin siya na malinis siya. May dumi din sa panig ni Sara Duterte. Kailangan lang nating malaman. Pero itong nangyayari ngayon sa panig ng mga Marcoses ng administrasyon, alam naman nila na alam natin na nagnanakaw sila. Ngayon, pinagtatakpan nilang pilit ang mga kabulastugan nila kahit magmuka silang tanga. Di ba? Bakit natin nasabi yun? Dahil yun din ang obserbasyon ng mga political analysts sa iba't ibang bansa patungkol sa ating gobyerno. Wala na po nagtitiwala sa kanila. Wala na. So, pinipilit na lang nilang mabura itong kahihiyan na to dahil nanganganib na totally hindi na rin nanganganib. Talagang totally wala na silang political career pagkatapos nito. May nagsasabi na babaguhin daw nila ang sistema ng gobyerno natin from democratic to parliament ba o kung ano mga anyo ng gobyerno para lamang manatili sila sa kapangyarihan. Ito na po ang mensahe ko para sa mga politiko natin. Hindi ho mangyayari. Katarantaduhan yun. Kung ayaw niyong mapahamak, huwag niyong gagawin. Dahil hindi na kayo magtatagumpay kahit subukan niyo pa. Hindi na bobo ang mga Pilipino. Sagad na ang galit ng mga Pilipino sa inyo. Talagang hindi na lang kami kumikibo dahil inaantay namin yung oras na bumalik. Inaantay na lang namin yung oras na bumalik sa amin yung kapangyarihan sa tamang paraan. Huwag niyong pipilitin na kunin namin yan sa inyo ng persahan dahil hindi niyo magugustuhan. Hindi niyo magugustuhan, maniwala kayo sa akin. Kita ko sa bawat pangangatwiran ng mga Pilipino, matitiis pa nila. Pero huwag niyong isipin na kaming lahat dito ay puro gago. Hindi bobo ang mga Pilipino. At huwag nyo ring isipin na pagkatapos ng termino ninyo,
o ng terms ninyong lahat, hindi namin kayo sisingilin. Nagkakamali kayo. Nagkakamali kayo ng malaki. Hindi ba? Ngayon, dito naman tayo sa panig ni Senador Alan Peter Cayetano. Alam ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi na siya magtatagal sa pwesto. Alam na alam niya yon. Dahil ilan sa kanyang mga kasama sa kanyang grupo ay involved din o tinuturo din na nakinabang. Hindi ho ba? Itinuturo din na nakinabang dito sa malakihang korupsyon na nangyari sa ating bansa. Isang tawag lang o isang tulak pa, yung iba dyan ay lilipat sa kabila para mapalitan na siya. Bagamat nakikita ko naman na magsusurvive si Senador Alan Peter Cayetano, pero hindi ko na nakikita na magtatagal siya sa posisyon. Kahit siya, alam niya yon na hindi na siya magtatagal sa kanyang posisyon. Ang pinag-uusapan na lamang dito ay kung hanggang kailan siya. Dito ba? At ang masama pa nito, baka kapag hindi na siya Senate President, maghanap ng baho na pwedeng itapon sa kanya para siya rin ay makulong. Alam din ni Senador Alan Peter Cayetano. So, hindi sa pagkampi sa kanila, pero sa abot, ng makakaya ni Senador Alan Peter Cayetano ay ipinaalam niya sa mga Pilipino ang yung mga kabulastugan ng kanyang mga kasama. Kung ang sasabihin na kung ang reputasyon din lang ng Senado ang kanilang iniintindi, wala na silang reputasyon na maibabangon dahil sirang-sira na ang Senado. Ang Kamara de Representante, ang Senado, ang Malacanang, wala nang reputasyon. Wala na silang reputasyon. Lahat sila halos, wala na. Meron man mangilan-ngilan na hindi naman talaga nakinabang o hindi nabahiran ng korupsyon, kakaunti lamang. Kakaunti. Halos lahat sila puro nagnakaw sa opinyon ko. Hindi ko lang kayang patunayan. Pero nakikita natin sa mga galaw nila na wala na silang interest na lumawak pa ang investigasyon dito sa mga flood control projects at kung ano-ano pang mga korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Nakakalungkot, hindi ho ba? At isa pa, hindi ko lalahatin, pero karamihan sa mga media personalities natin, mga tinitingala nating mga media personalities, maging ang karamihan din sa mga social media influencers natin na konektado sa mga politiko, ay nakikisawsaw o nakikiayon sa kanilang mga amo. Kaya lalong gumugulo at nakikita ko naman sa kanilang lahat na walang may interest na talaga na magpatuloy pa itong investigasyon sa flood control project. Dahil alam nila na lahat ng mga amo nila ay involved dito. Lahat yan. Siguro, lahat hindi ko naman sinasabi. Baguhin natin yung lahat. Karamihan, yan, para safe. Karamihan sa mga amo nila nakinabang sa korupsyon. Merong ilan dyan, konti lang siguro. Hindi pansining dami ng mga malilinis na politiko. Pero karamihan sa mga politiko natin nakinabang sa korupsyon. At inaayunan pa ng mga ginagalang nating mga media personalities, social media influencers. Karamihan sa kanila. Dahil meron din silang interest dito. Wala silang pakialam sa atin.
ang pakialam nila ay kung paano sila magkakamal ng pera. Pero ito ang shocker, di ba? Hindi kumikibo ang mga Pilipino dahil nag-aantay na lamang kami ng panahon para bumalik sa amin ng karapangyarihan, para mamili ulit ng mga politiko, ng mga leader na iluluklok namin sa posisyon. Alam namin wala nang makukulong ngayon. Wala na. Isang malaking entertainment na lamang sa amin itong napapanood natin na to. Pero sasakyan natin yan siyempre dahil nakakaaliw naman. Kahit nasasaktan ang loob namin o natin, pati ng bulsa natin, makikibagay tayo. Pero wag sanang isipin ng karamihan sa mga politiko natin na sila ay ligtas na. Kahit ano ang gawin nila, hindi na nila mauuto ang mga Pilipino. So dito ko na muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.